Ano po ito? Lapida? Volcanic rock pala ito. Naka-shades nga siya. Nakalagay doon mga alaala ng mga namatay ng bagyong Ondoy. So marami na naman tayo napulot na aral. Ang Tanay isa sa mga sinaunang pamayanang unang tinirahan ng mga Austronesian. Pinaniniwala ang naglayag mula sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya at nanirahan sa paligid ng Lawa o Laguna de Bay. At matapos ang matagumpay na pananakop ng Espanyol sa Maynila at mga karatig bayan sa pamumuno ni Juan de Salcedo noong 1570 hanggang 1574 ay sinimulan ng mga misyonaryong Pransiskano ang kanilang misyon sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga katutubong naninirahan sa silangang bahagi ng Lawa, nakabilang sa mga lugar na ngayon ay Morong at Pililya. At noong 1583, itinatag ang Morong at Pililya bilang magkahiwalay na bayan. At sa panahong yon, ang Tanay ay naging isang nayon sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pililya. At dahil sa patuloy na paglago ng populasyon at pag-unlad ng pamayanan, itinatag ang Tanay bilang isang hiwalay na bayan noong 1606 sa ilalim ng pangalang Monte de Tanay. Ang unang lokasyon ng bayan ay itinayo sa mataas na lugar na may tanawing bundok, kaya nakuha ang pangalang ito na nangangahulugang bundok ng Tanay. At dito rin matatagpuan ang pinakamatandang simbahan sa Tanay. Ito ang San Ildefonso de Toledo Parish Church o mas kilala bilang Tanay Church. Ang simbahang ito ay tinayo noong 1606 ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bayan. Isa itong halimbawa ng arkitekturang kolonyal ng Pransiskano at isang patunay na matibay na ugnayan ng Tanay sa mga misyonaryong Espanyol. At ang simbahan ay patuloy nagsisilbing sentro ng pananampalataya at kultura ng kasaysayan ng bayan. At sa kasaysayan ng Tanay noong taong 2009 tumama ang bagyong Ondoy sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang ang bayan ng Tanay sa labis na tinamaan ng matinding pananalasa ng bagyo at nagdulot ng malalakas na ulan at pagbaha na puminsala ng maraming bahay at kabuhayan. Bilang resulta ng bagyong ito, umabot ng 62 katawang nasawi at 4 ang nawawala. Marami pang iba ang naapektuhan sa pagbaha at ilan sa kanila ay nawalan ng tahanan at ari-arian. Bilang pag-alala sa mga naging biktima at simbolo ng kanilang lakas at katatagan, isang bantayog ang tinayo sa baybayin ng Lawa. Ang bantayog na ito ay hindi lamang nagsisilbing alaala ng trahedya, kundi pati na rin ng mga sakripisyo at pagtutulungan at hindi matitinag na diwa ng bayan ng Tanay. Sa bawat taon, ang lugar na ito ay nagiging puntahan ng mga tao na nagnanais magbigay pugay sa mga buhay na naapektuhan at magsilbing paalala sa kalaga ng pagiging handa sa mga ganitong uri ng kalamidad. Kaya tara, samahan niyo ako muli sa isang masayang pagtuklas papuntang Tanay Rizal, the Adventure Capital of Rizal. Good morning at welcome back po muli sa ating panibagong adventure. At nandito po tayo muli sa may probinsya po ng Rizal. Papasok po tayo ng Welcome Ark po ng Tanay. At meron po tayong pupuntahan po dito guys na isa pong magandang simbahan dito po sa may Tanay. Ginawa po ito noong 1600s. So marami po tayong matutuklasan dito. Unang pupuntahan natin is yung mag-asawang Akasya na 350 years old. Nandun po yun sa may labas ng simbahan. Bali, ang gagawin po natin guys ay papasok rin po tayo doon sa may simbahan. Sana makapasok po tayo. Titignan po natin yung misteryong artwork po doon sa may Station 7. Yun po talaga yung gusto kong makita. Kasi may mga kwento, mga balita na talagang napakaganda po ng artwork na yun. Para siyang may mystery. Meron na lang po tayong 5 minutes papunta po mismo doon sa may simbahan. Okay? Ito po yung papasok. Ito po yung mismong arko. Diretso tayo. Yeah. Time check tayo guys, 9:46 AM. At medyo makulimlim ang panahon ngayon. First time ko po makakapunta dito guys sa ito pong simbahan na to. First time ko makakapasok. Alas napakalapit na lang pala doon, simula doon sa may mismong mismong arko ng Tanay. So pwede kayo magpa-picture doon pag pumunta kayo dito. Kaya maaga ka rin pumunta kasi pagkahapon umuulan. Dami pa rin mga puno dito, kaliwat kanan. Solo ride. Three minutes, nandun na tayo. 1 kilometer. Napakaganda dito sa Tanay. At marami na rin ako napuntahan dito ng mga gandang spot. Kaya di nakakasawa balik-balikan eh. Sana may makausap tayo doon sa mismo simbahan sana may makapagkwento sa atin or maiikot tayo po doon sa mismong
mismong simbahan, no? Mismong town pala to ng Tanay. Dito pala siya makikita. Ito po yung pinakamatandang simbahan dito sa Tanay, Rizal. Alam ko kasama rin po ito sa National Cultural Treasure ng ating bansa. Dito medyo marami na rin mga sasakyan na. Kasi nga ano na siya, tawag dito, mismong town proper na ng Tanay. Okay, dito pala yung yung mismong munisipyo ng Tanay sa kanan natin. Yan. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or a faster car now. Don't need a magazine to call me a superstar, no. I'm gonna take this little house and make a home. Ito yung bayan ng Tanay. Ito yung mismong munisipyo nila. Tapos sa likod pala niyan, yung munisipyo na yan guys, is yun na pala yung Laguna de Bay. Kita na pala doon yung Laguna de Bay. So 1 minute na lang, dito na tayo sa simbahan. Sa bandang kaliwa pala siya. Pansin ko dito sa mismong town ng marami ng mga lumang bahay, lumang bahay. May mga natitira pa rin naman mga antique na bahay hanggang ngayon dito. Mga old house. Siguro doon sa loob marami pa. Dito kasi puro mga establishment na rin. Ginawa na rin mga establishment. Simula doon sa mismong munisipyo, mga 1 minute na lang. Ayun, nakikita ko na yung simbahan sa kaliwa natin. Ayan. Ay, parang ganun din pala sa Old Bosa Church. Yung mismong adobe, yung mismong gilid niya. Nilulumot na rin. Wow. Taas na ito. Dito na tayo guys. Pasok tayo. I think makakapasok tayo kasi maraming maraming mga motor sa loob. Hanap lang tayo ng parkingan. Kuya, saan po ang entrance ng simbahan? Saan pong entrance? Ito na po. Pwede na pumasok. Sige. Salamat po. So balik tayo. Doon na pala yung pinaka-entrance. 1606 din pala to. Okay guys, nakapag-park na tayo, no? Papasok na tayo dito sa may mismong simbahan. Ito yung pinaka-entrance niya. Nakalagay dito is Town of Tanay, a small village on Monte Tanay, now Umilsan, under the jurisdiction of Pililla from 1573. So ito pala is dating Pililla. Sakop po ito ng Pililla pala dati. So hindi ko na siya babasahin. Pero Tanay was founded 1606 based on Tanay Tercentenary records by Roque Porciuncula and Sons. Ayan. So pasok ka tayo dito sa loob. Ito yung pinaka-entrance. Wow. Ito yung nagulat ako kanina pag pasok ko dito, angkad na itong inukit. Ayan, ang tangkad, grabe. Tapos may agila doon sa may kanan. Sabi nila guys, ito daw is ito raw yung puno ng acacia na 350 years old na. So ayan, kung iikutin natin dito guys, yan. Ayan dito sa gilid, dito na yung parkingan. Pwede na kayo mag-park dito pag pumunta kayo. Free parking naman daw Tanong natin dito si Kuya. Kuya, magtatanong lang. Saan ba dalawa ba yung acacia dyan na natumba? Dalawa yung acacia na natumba dyan? Isa lang yun. Isa lang. Kasi akala ko kasi dalawa. Ang sabi kasi doon, mag-asawa raw yung acacia na yun. Okay, mag-asawa yan. Pero di isa lang. Okay. Ibig sabihin, ang isang puno na yan, dalawa yan nakaganon. Kaya pala sabi mag-asawa. Hindi pala siya magkahiwalay. So yun guys,
Ang sabi pala dito, hindi pala to 2 puno. Isang puno lang pala to na natumba. Tapos, ang sanga niya kasi is 2. Yan, kung mapapansin nyo. Meron dito sa may gilid, tapos dito sa may gilid. Yan. So, malaking sanga pala siya. Ang tawag pala sa kanya. Kaya pala naging mag-asawa. Kasi siya lang yung branches niya. Pero grabe, napakalaki na itong puno na to. Kung iisipin natin, no? So, tara. Pasok tayo dun sa mismong simbahan. Ito na yung pinakalabas ng simbahan. Made siguro to ng adobe. Ayan. Ang taas. Oh. Tapos, makikita mo naman dito na lumang-luma na yung simbahan. Tinutubuan na rin siya ng halaman dun sa may taas. Oh. So ito guys, lapitan natin to. Nakalagay dito is Historical Committee, Church of Tanay, the Ecclesiastical Administration of Tanay belonged to the Pililla up to 1606. When the first church was built, the town moved to the San Antonio in 1620, but was transferred to this site in 1640. The present church was completed in 1783. So marami palang pinagdaanan tong simbahan na to. Sakop pala siya dati ng Pililla. Binob siya dito sa may San Antonio ng 1620. Ikutin muna natin yung gilid, no? Bago tayo pumasok dun sa loob. Ayan. Taas ng tower na to. Tingnan natin dito sa gilid ko na makikita natin, no? Malawak pala dito sa gilid, oh. Yan yung pinaka-ibabaw ng tower. Kasi dito sa gilid, parang mga mga gamit nila. So wala na tayong makikita dito sa gilid. So pasok na tayo dun mismo sa may mismong simbahan. Tingnan natin kung ano yung makikita natin doon. Okay guys, ito papasok na tayo. Nagpaalam naman tayo sa kanila at pwede naman daw mag-video. Yan ang itsura dito. Morning po. Sa kaliwa natin, ayan yung mga station. Tapos sa kanan, may mga station na nakaano dito. Mga artwork. So, lapitan muna natin yung pinaka altar. So guys, nagpaalam din pala tayo doon sa kanila na kung pwede mag-video, pwede naman daw. Pero inaan lang natin yung boses natin. Kasi, yun nga, is marami nagdadasal din dito, no? Ang taas pala nito. Ay po. Okay guys, nagpaalam na tayo doon mismo sa may opisina nila. Na kung pwede natin malaman yung pinaka-history, no, ng mismong simbahan. So hanapin lang natin si Brother Sunny. Siya yung magkakwento sa atin kung ano ba yung istorya na itong mismong simbahan. Ito pala yung tsura dito sa may right side. So dito, pasok tayo. Napakalaki na ito. Hi po, Brother Sunny. Opo. Opo, pumayag naman po. Doon lang po sa mga artwork. Yung sa Station 7 po. Station 7. Opo. Ano yun yung Station 7, marami yung haka-haka o iba-ibang ideas ang lumalabas patungkol sa Station 7. Opo. Meron nagsasabi na kaya ganoon ay baliktad ang obra maestra niya nang gumawa ay malabo ang mata. Malabo ang matang nung gumawa po. Nung gumawa, kaya ang kanya naging ay yung may salamin. Pangalawa, noong panahon na yun, wala pang salamin. May ninatuklasan niya sa paghahanap niya ng paraan na mapalinaw ang kanyang mata. Talagang nagsimikap siya na makita yung pamamaraan paano may uukit na maganda yung station ng Tacloban at maaari nakatagpo
Kaya salamin yung nakalagay. Pero nung unang panahon po, wala pa po. Wala pa. Wala pa po, no? Kasi ang edad nitong Station of Tacos ay almost 300 years plus. 300 years plus. Okay. Kaya way back, 1700 o mga ganun. Kasi nang itayo ito 1720s. And then 1800, nabuo. Pagkatapos nalagay yung Station of the Cross. Basta yan, humigit kumulang 300 taon. At alam ko, sa panahon na iyon, kahit hindi ako sanay sa technology, parang wala pang salamin noon. Kaya nagiging misteryo o katanungan. Palaisipan siya, no? Kung paano nagkaroon ng Isa pa, shades. pwedeng yun yung distinguishing mark ng gumawa. Kapag nakita mo yung salamin, alam na ng tao kung sino yung gumawa. Kaya nga lamang, yung mga tao panahon natin ngayon, hindi na yung inabot. Yung gumawa na yun. Kung makakapagsalita ng yung painting, yung mga work of art na yan, sasabihin nila. Pero yun ang palatandaan na yung gumawa noon ay siya. Diba, yung iba nga work of art, ang gamit naman, pinapatuluan ng dugo. Opo. Pag nakita mo yung work of art, may patulo ng dugo, si ganito yon, siya yon. Yung mga ganun bagay. At isa pa ron, sinasabi rin, na kaya sa lahat ng 14 stations of the cross na yun, number 7 ang kakaiba, parang meron siyang something na special or precious sa likod ng stations of the cross. Which is, hindi pa naman napapatunayan, kaya lamang, yun ang lumulutang na usap-usapan. Sa likod po mismo ng painting na po na yan. Nakatapal na ganito. Sa likod dito. Sa likod po ng Station 7 na Kasi yan. pag napunta ka roon, kita mo yung mga solid doon. Solid. Pag napunta ka doon, may biyak dito. Ay, yung ano po na yun, yung sa ilalim po ng Oh. Station 7. May biyak. What's the purpose? Bakit may biyak yun? Ibig sabihin po, matagal na po yung ano na po na yun. Yung ito na po, yung ganito. Ito ang original niyang tsura. Itong pader. Kaya meron ito, para makita ng kasalukuyang tao, ito yung pader niya. Ito po talaga original. Oo, ito yung pintura na to eh. Ito. Kaya yan yung ginawa ng Kura Parrocan na makita pa rin ng generation ngayon yung tunay niyang itsura. Yun ang tunay niyang pader. Kaya pala, bronze. opo, nilagyan ng ano lang. At natuklasan doon nga, nung ginanyan na, nandoon, may biyak. Mula dito hanggang dito. May Na biyak parang po. kaya mong tanggalin yung bato. Ewan ko kung bato yan o bakal. Pwede man pa siya mamaya ng Station 7. Dito ka titingin. Sa ganito po. Sa ilalim. Ito ano pong, ano to? Adobe po ba to? May sasabi na Adobe, pero nung may pupunta dito mga eksperto sa patungkol sa bato, sinasabi nila, siguro, although hindi naman lahat, pero maraming parte ng simbahan ay hindi galing sa Adobe, kundi volcanic rock. Okay. Volcanic rock pala ito. Yun ang sinasabi. Although hindi lahat. Pero isipin mo kung Adobe lang ito, maagnas to eh. Talagang matigas pa rin po siya, no? At saan kita mo, walang bitak. Dapat may bitak na yan sa tagal ng 300 years plus na simbahan. Ang talagang pagkakatatag na simbahan ay kung tutuusin, 418 na. Kaya nga lamang, yung unang simbahan... Sa kasalukuyan po. Yung unang simbahan tinayo, nasa bundok. That was 1606. Saan bundok po yun? Sitio Inersan kung tawagin, nasakop pa rin ang Tanay. Pagkatapos noon, 1606, makalipas ang 100 taon, sa kabila ng mga pagtatalo sa relihiyon, katulad ng Mama Mary, kung sino yung dapat na sinasamba, nagkaroon ng pagtatalo. 1700, ayan, 1720s, dito natayo itong simbahan ito. 1720s na po. So, yung sinabi ko siya, makikita mo yun sa marker sa Sa lapan po. yung mga ganito parang lapida. At noon, ang jurisdiction pa dito nung araw, bayan ng Pililla. Ay, ibig sabihin, sako pa po siya ng Sako pa. Pililla. Pero yung mag-1720s, nagsadli na ang bayan ng Tanay. Okay po. Yung pala pinaka-storya po. No? Ang ano pala dito na artwork. Ano po yung wood? Wood po ito? Kasi may Ay, oo nga, no? Kahoy talaga po siya, no? kasi kung simento yan, paagnas sana. Ito hindi. Kita mo naman yung hilak siya kahoy, di ba? Opo. Pero klaseng kahoy yan, para sa magal na gano'n. Ito po, napakatagalan na ito, no? Itong... Pati yung mga puon na yan, hindi nakakalayo ng edad yan. Ito po mga nandito sa mga paon. Ito na install ang mga puon. At ang mga puon na yan, ang kahoy na yan ay gawa sa mulabi. Ang mulabi habang tumatagal, lalong nagiging matibay. Kaya pag nakikita niyo mga puon dyan, mga imahe, kung may agnas yan, panlabas lang yun.
pintura, kung ano man ang nilagay, kulay, may agnas. Pero yung mismong katawan, Mismong Walang katawan bawas. ng mismong ano po. yung poon. Kasi nga Poon. talagang matigas yung kahoy yung ginamit. May napansin po ko dito, no, brother. May mga nakaganito po na ano po ito, lapida. Oh, Lapida. May ano po diyan, nakabaon po diyan na tao. noong araw, ang mga deboto, mga mananampalataya ng araw ay mga frequent churchgoers, yung iba may kaya sa buhay. Opo. Kapag kaya naramdaman nila na parang may taning na ang buhay, unti-unti humihina, nagpapaalam sila sa kanilang mga mahal sa buhay, kasama na yung pasabi na pag ako'y namatay, anak o apo o asawa, sasabihin kay Father, doon ilalagay ako sa loob ng simbahan. Ngayon, una sa lahat, ang iba dyan, walang laman. Okay Ang po. iba dyan, buhok. Ang iba dyan, buto. Ang iba dyan, abo. Yung mga nakalagay dyan. Hindi lang mapipinpoint kung alin dyan kasi hindi ko Pero ito po, nung panahon pa po rin ito ng ano, nung unang panahon pa rin po nandiyan na. Ayan, ayan ang dito. Ayan, may mga date yan. 1902. Ayun, 1902. 1846. 18 po. Ano, ang tagal na pala po, no? Kita mo. Ayan. At kaya gusto nila dito mailagay yung labi, ang katwiran ng matatanda ng araw, pag dito ka na ilagay, malapit ka sa pinto ng langit. Pero hindi ako agree doon. Wala siya kinalalagyan yun sa pamamaraan ng buhay. Kung saan mo malalaman kung saan tayo pupunta. Di ba? Opo. O lulukuhin ko yung buhay ko, tapos pag namatay ako, sasabihin ko, kapatid, lagay ako dito. Sa mas malapit na ano, no? Parang Parang, siguradong mapupunta ako sa langit dahil ako ay maloko. opo. Ano sa pamamaraan ng buhay. Ngayon, yun ang katwiran nila, pero ginagalang natin yun. Sa ngayon, hindi na tumatanggap na maglalagay pa dyan. Kasi kapag ka tumanggap dito, hindi na ito magiging simbahan. Parang mini cemetery ang mangyayari. Opo, dadami na po yan. So, Yung kaya ganyan. yun na lang. Kung ano yung nandyan, hindi na matutula. Opo. Kung ano po yun na dito. Unang pumasok dito, tinan mo ang date. May date yan. Ay, ito po ang unang, Oh, tinan mo yung date. ito po yung una. Valentina Catolos. Pumanaw ng ika-28 ng Hunyo. Ano po ito eh? 1906. 1906. Kasi tinignan ko dyan, yung ayong kapanganakan niya, tinignan ko. Diyan po sa may altar po, mayroon po bang naka ano dyan? May naka-living din po ba dyan? Sabi siya, na mayroon. Mayroon daw. So, dito sa gilid na to, may nakalibing dyan na pare. Hindi nga lang alam kung anong bahagi yung nakalagay dyan. Dito sa gilid dito. Dalawa yun. Hindi ito po mismo sa may Oo, gilid hindi. lang. Ay, ito po yung pagpasok sa pinto. O yan, dito pag, hindi, ito pag ano mo. Opo. Yan, nandito lang yan. Dito. Sa gilid. May pangalan pa, may lapid dyan. Ano pong pangalan niya? Brother Sunny. Brother Sunny. So guys, yun, si Brother Sunny yung nagbigay ng ano sa atin, kwento dito. Tapos puntahan natin yung Station 7, no? Sige po, Brother Sunny. Okay, sige. Maraming salamat po. Okay, Apo. brother. Puntahan natin yung ano, yung pinaka Station 7. Yung talagang pinaka misteryoso dito. Kung ito makikita ninyo, ito yung Station 1. Station 2. Yan. Tapos lakarin lang natin hanggang doon. Makikita natin yung Station 7. Station 6. Ito yung Station 6. Ito pala yung pagpapahirap kay Jesus. Bago siya mamatay. Ito yung Station 7 na sinasabi. So, tingnan natin dito yung pinaka mismong kakaiba. Ayan o. Oo nga. Naka-shades nga siya. Ayan guys, nakikita niyo ba yan? Naka-shades siya. Tapos, yung sinasabi ni brother na meron nga siya ditong gatla, no? Ito. Tsaka ito. Parang pwede siyang hugutin na parang drawer. Ayan, no? Parang ganun siya. Meron siya ditong pero ito raw talaga original to. Yung ano, may parang gatla siya simula dito. Papunta dito. Pero nakakapagtaka dito guys, ito talaga. 1600s siya or 1700s. 3 to 400 years. Ayan. Makikita mo dito sa artwork na to na yun yung kakaiba ito. May naka-shades. Kakaiba siya sa mga kasama niya. I think siya Acleas.
Comment nyo na lang dyan kung kilala nyo yan. Tapos yung pagkakagawa sa kanya guys, ito. Makikita natin dito, kahoy. Made siya ng kahoy. So yun guys, ito yung pinaka-misteryo dito. I'm so far away from home in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Okay guys, palabas na tayo ng simbahan at pupunta tayo dun sa ating next destination, no? Yung sa may Dike. Hindi ko lang alam kung ilang minutes yon simula dito, pero maaga pa naman, no? Time check tayo, it's already 10:55, so maaga pa, baka doon na tayo ng halian sa mismong Dike. So marami na naman tayo napulot na aral, pero yun nga, based lang yun kay brother. Doon tayo nakabase kasi siya talaga yung nakakaalam din ng history. So tara, samahan nyo ako, punta tayo doon sa may Dike. Okay guys, paalis na tayo ng San Ildefonso de Toledo Parish Church. At ngayon is pupunta naman tayo dito sa may Tanay Dike statue. So ito, palabas na tayo. Sundan lang natin to si Google. Pinapakanan niya tayo dito paglabas natin. May papasukan lang tayo dito sa may gilid, Barangay Kaybuto. Ayan, welcome to Barangay Kaybuto, dito sa kaliwa. Para makapunta tayo dun sa may sa may papunta ng Dike. So makikita natin doon guys yung yung marker, no. Yung parang diyan sa church, yung parang placard nila. Nakalagay doon is yun nga, alaala nung bagyong Undoy, kasi dito sa Tanay maraming namatay nung bagyong Undoy. Nasa 62 katao, tapos 4 yung nawawala, so hindi na recover yun, yung nawawala na 4, pero marami talaga namatay, no. So yun yung naging simbolo yung sa Dike na yun ang pupuntahan natin. So sabi dito ni Google, meron pa tayong 5 minutes para makarating doon. Yung mga bahay dito, bungalow lang siya, oh. Yung iba may mga second floor naman. Pero parang pare-parehas yung sukat ng mga bahay. Yun yung napansin ko dito. Ito. 4 minutes, nandito na tayo. Napakalapit lang ng simbahan. 5 minutes lang siya simula sa may simbahan. Pwede nyo rin itong puntahan pag nagawi kayo dito sa may proper mismo ng Tanay. Doon nga pala sa mismong Dike is makikita natin yung mga namamasyal, gano'n, bisikleta. Pero ewan ko lang ngayon kung meron tayong maabutan doon, dahil maaga pa eh. So ngayon, lang natin, pasadaan lang natin para at least malibot ko kayo dito sa may Tanay. Ngayon, gumanda naman yung panahon. Pinagbigyan tayo. Simple lang buhay ng mga tao dito. Ito na tayo, dito na tayo. Ayan. Dito sa kaliwa guys, kung nakita tayo kainan sa tabing lawa. Yan, masarap daw yung pagkain dyan. Pwede kayo kumain dyan pag after nyo pupunta dito. Ito na yun, TQ Bernardo's Park, Barangay San Isidro, Tanay.
Pagkahapon guys, may mga part dito na hindi na pwede pumasok dahil marami nagtitinda dito pagkahapon. Pero pagka ngayon maaga, yan, papapasok naman nila yung yung mga tao. So dito makikita tayo may mga bangka na rin sa kanan. Ganito yung itsura dito. Paghahapon dito maraming naka-standby. Ito may mga nagpi-fishing rin pala dito. Mga nanguhuli ng isda. Kasi marami ring isda dito sa part na to dito sa Laguna de Bay So guys, nandito na tayo sa mismong sa mismong dike. Ngayon may mga nakita tayo dito mga namamaril ng ng isda. Subukan natin kausapin sila. Kasi wala pa ngayon wala pa ngayong ganong mga tao dito. Paghapon to, napupuno to. Dami kumakain dito sa sa area na to. Tapos doon, para may bulwagan doon yung mga tambayan ng mga estudyante pagkagaling eskwelahan. Yan, dami na rin palang water lily Kuya, may nahuli na kayo, ya? Wala pa. Karating ko din Karating nyo lang po. Ilang minuto. Lagi po kayo dito nang huli. Ngayon, kasi may trabaho rin ako, bihira. Ngayon ako nakapamaril dahil walang trabaho. Pag walang trabaho lang naman ako, yan, namamaril ako ng isda. Ang dami pala dito, Oo, minsan may limit ito, malalaki, manghihilo talaga Hindi rin panahon din. Halawak ba naman na ito, Oo. Hindi, pag luminaw, ibang panay-panay ang init, mga isang linggong diretsong init, lilinaw yan, may lalabasan na yan. Ayun mas maganda pala, Maganda kasi dito sa ilalim pala, nakikita na namin Pagka dire-diretso mainit, Oo, tapos lumilinaw. lumilinaw ang tubig. Lumilinaw ang tubig. Tapos ang isda, naglalaro na yun, nandiyan na yun. Paikot-ikot lang dyan. Oo nga, ang daming isda, nakikita ko paikot-ikot. Maliliit pa yan. Siyempre, sobra naman liit. Naghahanap din kami ng mahilab-hilab. Tinakang maliit. Kailangan mga ganito man lang. Finger. Para medyo malaki, Para hindi ka lugi. Talagang tiyagaan lang po, Pag hahanap, Tsaka dapat malinaw mata mo. Oo, kailangan talaga. Kaya may mga special na salamin kami. Polaroid or polarized. Ayan, salamin nyo, yan. Yan? Kasi hindi ka silaw. Hindi kami silaw dito pag tumingin. Pag wala nito, ayan, silaw. Silaw. Yung Kailangan naka-shades pala, Oo, naka-shade lang ganito. Hindi ordinary yung shade. Talagang polarized. Polarize. Oo, kaya Polaroid. Polaroid. Polarized. Iba pala yung shades ninyo, Hindi basta shade lang na... Nabibili dyan sa palengke. Oo. Ano yan, Pag binaril mo? Ayan ba, tinamaan. Hihilahin ko na lang yan. Tapos lulusot yung bala niyan. Yun ang pinakasima. Pag yung bala niyan lumusot, yung bala niya sa dulo. Pag lumusot sa tinamaan, hindi na yung makakabalik. Maliit yan, hindi ko matira. Hindi na yung makakabalik. Babalik ko rin na yung patulis. Oo. Para makuha. Lalagyan kasi may tali naman yan. Galing Kaya lang po gumawa niyan. Oo. Yung gaya-gaya rin. Siyempre nakakita mo sa kapwa. Gayahin. Iyan niyo po. Gaya-gaya. Pero ang galing, May talaga, parang batalya, Oo, yan. Ayan, liit. Ayan. Ayaw po, maliit nga. Sayang naman. Pag ganyan maliit, hindi nyo na po Dapat pinapunterya. malaki man lamang dyan. Medyo malaki. Oo. Pero meron at meron. May talagang lumilitaw. Minsan kadarating ko lang, biglang lilitaw. Natitira ko agad. Iba naman shout out sa mga ka-tiksay hunting ko dyan sa Taytay. Mga taga-Taytay Rizal. Sina paring Joel, si paring Alan, paring Butot, paring Ramil. Ayun. Shout out sa inyo. Nandito ako, walang litaw. Pero taga dito lang rin po kayo. Sa Southville. Dito lang rin pala, Ako sir wala pa akong pangalan. Basta Anong Misael pangalan? Dayto Higom. Anong pangalan niya? Misael Dayto Higom, ang vlog ko. Ang Sige. aking reels, ang FB. Sige. Yun ang ginagamit ko. Misael Dayto Higom, sa dulo. Sige po. Ko. Shoutout pa ko lang. kayo doon sa page ko. paki-shoutout na Sa lang. YouTube. Sige sir. Para at least may makakita. Mayroon manood din po sa inyo na mga natin, subscriber natin. Okay sir, salamat. So yan, diretso tayo dito guys. Sa kabila naman tayo. Mga taga dito po kayo? Mga taga dito po. Cardona. Binangonan. Punta pa kayo dito. Akala ko mga estudyante kayo dito. Sa Morong. Tapos punta pa kayo dito. Dito pala tambayan nyo, no? Ako kuya, pogi lang ako kuya.
Oo. Akala ko kasi makakapunta ako dun sa dulo. Oo nga. Kasi Mataas po eh. mataas. Sabi nga ni tatay, pag high tide, tumataas daw yung tubig. So guys, punta natin yung dulo. Subukan natin kung makakatawid tayo. Kasi pag high tide, yun nga, hindi tayo makakapunta doon dahil tumaas na yung tubig. Hanggang dito na lang, mapapansin ninyo. Ito daw guys, lagpas tao daw to. Hindi na tayo makatawid hanggang dulo. Mas marami rin kawayan. Ayun yung pinaka parang marker. Yun, yung marker nila na nakalagay doon. Mga alaala na mga namatay ng bagyong Undoy. Gusto ko sana ipakita kaso hindi tayo makaano talaga. Makapunta doon kasi puro water lily na rin. So yun. Punta naman tayo dun sa may kabila, sa may Wawa Lighthouse. Malapit lang rin yung dito. At silipin natin kung ano bang meron doon. Actually nakapunta na ako doon last time. Pero hapon na, maganda rin hapon kasi maraming mga tao. Nagja-jogging, ganun. So tara, samahan niya ako. Puntahan natin. So ngayon guys, pupunta naman tayo doon sa may lighthouse. Dito naman din, malapit lang yun, 10 minutes lang, sabi dito ni Google. So dito kakanan na tayo. Hindi ko lang alam kung ano yung maaabutan natin doon sa lighthouse. Sa ngayon is maganda naman yung panahon, no? Tapos kakunti lang yung tao dito ngayon kasi yun nga, Wednesday ngayon. So may mga pasok. Matsyempohan natin na may pasok tas kakunti yung tao. Oops, baha doon, no? Dito tayo pwede dumiretso dyan. Kaliwa tayo dito. Totally developed na rin pala dito sa lugar na to. Dito sa mismong proper, no? Ang hindi ko lang alam pagka malakas ang ulan kasi merong ano doon, parola. So ang ginagawa kasi noon pagka merong emergency na, no, yung papalikasin na yung mga tao dito is tumutunog yun, sirena yun. Diyan lang kayo, tingnan nyo kung ano yung mga nadadaanan natin, kung ano yung mga nai-encounter natin sa daan, no? Yun lang yung may papakita ako sa inyo kung gaano kaganda dito sa Tanay proper. Pansin ko lang dito sa Tanay, ang daming mga eskwelahan, ano? Indikasyon lang yun na marami talagang tao dito sa lugar na to. Yeah. So diretso lang. Ito, may arko. Tapos makitid na yung daanan. Paliit na ng paliit yung daan. Siguro kasya pa naman dito yung sasakyan, pero mukhang mahihirapan, no? Yan, kasi may mga naka-parking din dito na ano, na tricycle sa kanan, no? Oops. Nakalusot kaya tayo dito. Kiraan lang po. Okay, dito na tayo. May makikita tayo ditong arko pagpasok, yan yung itsura. So malawak din pala to guys, no, sa kanan natin. Tapos yun na yung ano, yung lighthouse sa dulo. Ngayon is walang gaanong tao kasi maaga pa talaga. Most likely kasi yung mga tao dito pupunta ng hapon na. Kasi ganda ng ano dito, sunset dito. Lapitan pa natin. Ay, lumulubog din pala to. Dito sa part na to mayroon lubog na part na. So ito, dahan-dahan lang tayo. Hi po, good morning. Yan siya na po. Yun. So ito yung lighthouse nila guys. Dito sa Wawa to eh. Wawa kung tawagin eh. Ay, hindi na pala tayo makaano na. Ang daming ano, kinain na ng ano, ng tubig din pala yun doon sa dulo.
Kasi nung last time pumunta ako, nakakit pa ako dyan sa taas. Pero ngayon, marami ng mga water lily dito. Dumating na tayo dito sa may Wawa Lighthouse dito sa Tanay. Ito ang itsura ngayon dito. Hindi tayo makapunta doon sa mismong lighthouse dahil mataas ang tubig, no? Ngayon is kinain na siya ng mga water lily. Maraming water lily yung pumasok dito. Yan ang itsura. Tapos ang tataas na dito ng mga water lily sa kilid, oh. Doon makikita natin guys yung windmill, Pililya windmill sa ibabaw na yung mga bundok na yan. Napakaganda dito guys pag hapon kasi makikita natin yung sunset dito. Nung pumunta ako ng first time dito is maganda yung sunset. Tapos ang daming mga kabataan dito, mga naka-standby, papahangin, papalipas ng oras. So yun lang may papakita ko sa inyo guys. At maraming salamat sa mga lahat ng mga nanood ng ating vlog. At kita-kits po sa susunod natin na adventure. Okay, maraming salamat po. Bye-bye. I couldn't stay, I couldn't wait, but I thought that you should know that I would have. Can hang around, can ask your name, but now I'm thinking maybe I should have. If I hadn't turned to leave, would you have come to sit with me? Love the feeling of your eyes on me, like something from a fantasy. Did you feel it from across the room? Did you feel a little enchanted too? Did I miss something more with you? Did you think of chasing after me like something from a movie scene, never knowing what could have been? Now we'll never